At sa mga vacation mode pa rin, kahit na may mga pag-ulan sa ibang bahagi ng bansa, pwede niyo pa rin subukang mag-water adventure sa Samar. Alamin niyan sa trip ko to ni Aisaya Mirafuentes. Heto na ang part 2 ng aking summer adventure. Next stop, water adventure ng mga Survivor Philippines. Ito ang Torpedo Stream Boat Ride. Sakay ng torpedo boat, kailangan dumaan sa rumaragasang Ulot River. Maging ready lang sa malakas na agos at hampas ng tubig. Pagdating sa dulo, syempre, more adventure. 25 feet yung tubig na nasa likod ko. Mula dito sa mga bato, kailangan naming talunin yon para lumangoy kami, pupunta doon sa kabilang dulo. So titingnan namin kung kaya namin. Syempre kasama yung team ko natatalon, di pwedeng ako lang. And this is it! Dahil 3-4 course pala ito, makatutulong ka sa mga bangkero na dati palang mga illegal loggers sa bundok. Hindi po nakakatakot yung trabaho kasi illegal po, hindi po illegal. Dati kong illegal, ngayon legal na po. Kasi yung mga boat po namin na ginagamit, yun po yung kinakargahan ng mga kahoy. Opo. Tapos ngayon po, yung kinakarga na po namin yung mga tao na po, yung mga bisita. Last, pahinga muna sa adventure. It's time to learn and relax. Halika na sa Saov Cave. Dahil sa kuwebang ito matatagpuan ang mga kababaihan na gumagawa ng obra gamit ang tikog. May mga bag, bayong, wallet, tsinelas at marami pang iba. Pero bakit nga ba sa kuweba ito ginagawa? Ang tikog kasi ay rumurupok sa mainit, kaya para mapanatili ang kalidad nito, kailangan ginagawa ito sa malamig na lugar. Para sa amin, sir, malaking tulong ito dahil ito ang hanap buhay talaga ng kababaihan dito sa amin. So malaking tulong ito para sa pamilya, sa pangangailangan, lalo na sa mga anak namin. Siyempre, hindi na ako nagpahuling subukan ng paggawa ng obra gamit ang tikog. Tiyaga ang puhunan dahil mano-mano ang paggawa. Marami pang may pagmamalaki ang Samar. Kaya kung gusto mo ng pasyalan na panalo sa budget at more adventure, tara na sa Samar!